You're watching the Hope Channel. Welcome to another episode of our program, Community Talk. This afternoon, I hope that you are in good health because this afternoon, ang atong episode, very interesting because we have a very, very special guest gikan sa atuang City Health Office. But before that, let us pray. Lord God in heaven, we ask for your presence to be with us this afternoon as we discuss very important points for our health. Thank you, Lord, for the presence of our guests. In your name we pray. Amen. So, ang atong guest karong hapon, mga generals, kay gwapa siya, gwapa gyud, di ba? Pareha sa atuatanan din ha, gwapa. So, dili na nato padugayon kay sayang ang oras, ang atong guest kay gikan siya sa City Health Office. So, diri sa atong local government unit of General Santos. So, she is our health educator siya. Gikan siya sa HEPO. Our guest for this afternoon is no other than Miss Mary Claire Fedeliaga. Good afternoon, ma'am. Thank you for your time and thank you for coming. And salamat po nga ni sugot gyud ka para ma-share nato sa atong generals ang atong services nga gihatag sa CHO kay daghan ginang wala kabalo pareha sa ko ay for sure gyud ko ma'am before ko nag-join sa LGU wala gyud ko kabalo kung unsa ang mga basic services na gihatag o nga nang available for every one of us nga gikan sa CHO. Now ako ang ma'am pwede ninyo i-share tanan kung ang function sa CHO, sa city or unsa ba mga services na basic services na pwede nato ma-share sa atuang mga pamilya kapag laom kaunsa ba na diha sa General Santos City, ma'am. Go ahead. Yes po, good afternoon, Attorney Nikki. So, good afternoon po sa lahat ng nanonood. So, basic na po yung services ng City Health Office is may dalawang parang umbrella po siya. No? Yung first is sa City Health Office main. So, yung mga services natin dyan, nagpo-provide tayo ng medical legal services. Yung mga medical legal. Unsa na, ma'am? When you say medical legal, what is that? Yes po. In general? In general. Yung mga, kunwari may mga battered dyan, battered children, or kahit yung mga assault, pwede po tayo maghingi ng services ng medical. So, yes, kanang mga kaso na to din ha. So, separate din na siya, ma'am. Karon lang ko kabalo. I thought, sige, adto mo sa City Health katong mga clients ba? So, naagad ay siya separate na unit for that. So, mo na siya ang makadetermine if you can file na. Kaya di man na dawaton sa court kung wala, di ba? Parang may i-check pa po physically. Kailangan may doctors man. So, doon po yung mga medical legal or mga death certificate. Pwede din po siya, mga death certificate. So, isa yun po. Ang second po sa main ng City Health is yung PWD certification. Kato, ma'am. So, later, di ba, i-mo man na siya expound. You will expound on that. So, as we go along, so you introduce na lang muna the services. Then, we will, kasi yung PWD certificate na yan, parang maraming nagtatanong sa atin na hindi natin alam kung paano yung procedure, di ba? How to get that. Okay, ma'am. And then, social hygiene clinic, yung mga services natin sa HIV. So, meron din tayong hub sa baba. And then, health card issuances, yung mga health card natin. Sanitary permit, certification of water, and minsan po, may medical consultation upon availability of mga doctors. So, yun po yung sa main City Health. Yung sa facilities naman po, iba-iba din naman po yung mga services. So, when we say facilities, those are the RHUs? Rural health units na may mga kasama siyang barangay health station. So,
HS. and Okay, RHU. so lahat ba ng barangay we have that? BHS or RHUs? We have 12 RHUs. Oh, Okay okay. po. So, 12. ang BHS, lahat. Yes po. Okay. So, kasi sa amin sa Katanggawan, nakita ko lang doon BHS. HS, opo. Kasi Yung mga yung maliliit. doctor namin daw, ay yung RHU daw is, saan ba? Sa Sa Tinagakan? Katanggawan. Kasi sa Tinaga- Katanggawan, okay. BHS lang. So, sa Katanggawan. So, Tinagakan po yung RHU So, ang naman. mga taga-Katanggawan, ako ang mga neighbors din ha, BHS lang ang nasa atua. Pero i-hi ko din na sa nurse nga akong friend. And then ang atuang RHU na sa Tinagakan. So, 'di ba napansin na nato before katong nag-COVID vaccination of COVID-19, we go to the Tinagakan or sa Katanggawan or I think sa mall ko ato nag-vaccine. So, nga na. So, ma'am, let's go back to your primary itong imuhang basic services. When you say halimbawa, when you say consultations, kanang pwede lang ba na halimbawa I don't feel good tapos nakita na ko RHU. So I know not RHU, CHO. Pwede lang kumuadto dito, ana. Actually po, yung mga services natin or tinatawag nating primary care facilities is nasa RHUs siya. Pero may mga doctors po tayo sa City Health Main Office. Pero yun na pa po, upon availability of our doctors. Kasi yung regular consultations na po is nasa baba na po siya. Nasa rural health units na po siya. Oh, sige. And then BHS. So dili na ang mga generals dili na sila mahirapan. They won't have a hard time going to the city because medyo malayo na ngayon yung ating CHO. Kasi lumipat na po yung CHO natin from NFA na siya sa compound ng Dr. George P. Royeca Hospital. So, nandun na, magkatabi sila ng CPMO. So, doon na siya. So, medyo malayo siya. But, according to ma'am, if you want to have medical consultation, you can always go to your RHUs. Kasi available naman ang doctors. Kasi, di ba, pagdating dun, ma'am, if the patient really needs to go to the hospital, meron naman po tayong ambulance, di ba? The ambulance can always transport our patients if kailangan talaga ng doctor or to the hospital. Kailangan talaga ng hospital. So, dili na kayong maglisod atong general sa mga services. Ano na siya? Within reach. Now, ma'am, tell us more about ano pa, unsa pa ba pwede like, unsa ba na ba may, whatever, unsa man ang ma-offer nato sa ilaha na pwede nila ma-avail na wala sila kabalungan na aday nga na. City Health. Oo, sa City Health. So, yun na nga sinabi ko kanina, attorney, katong maghatag taog health card issuances, no? Oo, So, na siya, ma'am. Opo, yung health card po siya is anyone can avail, no? Katong naay businesses o katong mga working individuals, no? Requirement man gyud na siya sa establishment ang health card. So, yun po. Kailangan lang po mag-fill up lang ng form sa amin or pwede din po mag-log in sa CHO appointment at gensantos.gov.ph. Again, CHO appointment at gensantos.gov.ph. So, pakilista para pag magkuha taog health card, mas mabilis. Opo. Diba? Okay, ma'am. So yun po, pag naka-online naman registration, so medyo mabilis na lang kasi naka-input na ka sa NIMS and everything. So pagdating mo sa City Health po is yung konting application and then payment ka na. So ganun din po sa walk-in. Ayan, nagtatanggap din po kami ng walk-in. So how clients. much is that, ma'am? Para ma-ready sila kung just in case that they wanted to get the health card, ma-ready sila, pila man atong fee at Yes po. ma'am? For non-food handler, kung bago po, 165. Non-food handler. Yes po. Pag renewal is 206. And food handler naman, 150. And renewal, 190. 150 and 190. So, kailangan yun na siya. Nga naatay nga na because dili ta maka-work, diba? Yes. So, where Clear, did we kailangan pay? clear Yes. tayo. So, where did we pay, ma'am? Sa City Treasurer ba? Or Hindi dito na po. Nasa City Health okay. na po. Sa City Oo, Health, hindi na kailangan dili magano sa City Treasurer's Office. So, you can pay directly sa CHO. Then, if non-food handler, 165 pag new applicant. Yes. Okay, pag renewal, 200. 206. 206. And then pag food handler, medyo 150. And then 190 siya. So, 191.
Okay, so ingana man if you are into business or imuhang mga employees or if you are applying for work, you just need that. Kailangan din, ma'am. Unsa pang uban, ma'am? So yun, after po ng payment is mag-provide lang ng specimen, the urine and stool, and then after the next day, makukuha na rin po. Kuha na dahil So, ng yun, ano. opo. Ganun po yung process ng pagkuha ng health So, card. ready na daan. Wala yung mga picture-picture, ma'am? Doon na po sa payment, ma'am. So may Attorney. picture. So may picture pa din. So i-ready na lang. So and aside from that, ma'am, ano pa ba ang mga services na ma-avail nila na available lang naman? Nag-issue po taog certificate of potability ng water, no, sa sanitation division natin. So ang i-prepare lang naman natin kung sino naman maka-avail po nito, business permits and licensing division, no, katong na ay mga businesses, especially kung labi na ka ng usugod karon attorney na water refilling station. Water refilling. So din ha, potable Yes po. water. So they will need the business permits. Ano man ang Yes po. kailangan? And Anong then, kailangan nila? Yung certificate ng potability ng water nila po. So who will issue that? CHO. Opo, Na certificate CHO. na. But before they can get that, dun sa ilang kailangan business permits. Permit and water analysis result po. Oh, so where do they have this water analysis result? So separate na siya. Pwede po silang magpunta sa mga partners namin like MedZone, MSU, PhilExport, ASTS. Pwede silang mag-submit doon ng sample nila. Pero pupuntahan po din sila ng staff ng CHO, yung physical store nila, para to get the sample and so may Yun, inspection, ganun. parang ganun. Opo. May ano yan, ocular. May ocular inspection. So you have to have your water tested sa mga ilang mga partner companies or ano may MSU, ano pa ba dyan. So marami. But before that, you have to go lang to the CHO so that you will know unsa inyong kailangan, unsa inyong requirement ihatag nila. Then i-comply, tapos magbalik, di ba ma'am? Pagbalik, i-ocular, saka pa ma-issuehan no, gato ang certificate of Yes po, potability. So potability. meaning, limpyo atong tubig. So, di ba, doon, bayapod mo sa water district. Di ba, ma'am? Silingan lang. Silingan lang sa water district. Sige pa, ma'am. So yun po ang sa water potability natin. Then, ano pa? Daghan-daghan services ang CHO, wala ta kabalo. Di ba? Ito nabalan, vaccine lang. Unya pa tamang istorya ng vaccine. Daghan pa mga basic services na available under our City Health Office. So, shout out kay Doc Carl. Thank you, Doc Carl. And also to Doc Lalene. O si Doc Jet. Ano, di ba? So yun, so na-mention nato ganina, attorney, katong issuance ng death certificate, no? Yung kanina yes, naman okay, kanina. yeah. So, ganun lang naman, dadalhin yung death certificate and then i-interview lang din po ng medical legal doctor namin. And Si then- Dr. Russell. Yes po, Dr. Hi, Russell. Dr. Hi, Doc Russell. O, Ayan. diba? So, kasi dili ba ita matagaan ng death certificate, no? Kung Kung wala ingato, yes diba? po. Kung wala siya. So, madami siya sa likod. So, if halimbawa, sa hospital na siya, no? Hospital sila Hospital namatay, death. and then hospital death, then that certificate, the document is from the hospital, di ba? Yung, sila man mag-issue ng Oo, death sila. certificate. Sila Yes, the document per se sa hospital, and then may mga, nakita ko yan siya sa likod madaming May ano. pilapanan. Oo, Yun ang maraming susulatan mga nito. papel-papel. Ay, mga signatures na kailangan before you bring the certificate to LCR. Yes po. Diba? When you bring the certificate to the LCR, hindi naman i-register ng LCR yan pag kulang. Yes. Okay? So, kulang. Parang last data si LCR po. Si CHO, then LCR. Opo. Kasi after ni CHO, LCR na. LCR mo pa yun na permado na siya ng doctor na Yes, cause oo, of diba? death niya. Di ba? Ang last to sign is the doctor from the CHO. Then after that, you have to bring your certificate of death sa LCR para ma-register. Tapos kung wala biya kay certificate of death, kaya di biya takakuha og kuan, libreng grocery pack from the city mayor's office. Di ba? Kasi kailangan Yun ang yung proof death certificate Ang proof mo, the death certificate, then you go to the city mayor's office to get your what? Libreng grocery pack. Courtesy of the city mayor's office. Ayan. O, di ba? Daghan pa gano'n. Di ba wala takabaluing ana? Pero syempre, naalang na din wala lang takabalon. Saan pag-avail? Yes So, po. next. Yung bagong-bago po namin na-approve namin ang HIV counseling testing namin. So, HIV Hub. So, ito po, who can avail, no? General population, most at risk population, especially males having sex with males or MSM. Opo, yung
mga male sex workers, female sex workers, person who inject drugs, and person deprived of liberty, and transgender women natin. Oh, so those are the people who are Can prone avail, to, opo. Yes to po. HIV. So, paano sila, ma'am, na, di ba, you said that we have this testing hub. So, moadto lang dito, ma'am, Pwede po sila mag-start talaga sa RHU nila. RHU. Pero, di ba, when Kung you say nahiya sila. HR mo, di ba, well, mo nang discussion na mo the other, katong kami nila, ma'am, May. Maulaw sila, mag-ado dito. So, paano? Pwede ba? Na halimbawa, I am from Katanggawan. Siyempre, most of the people or sa imong purok, sa imong barangay, kakilala Kilala ka, sila. So, opo. pwede siya magpa-test sa lahi nga barangay? Pwede po, Or ma'am. pwede na lang siya, diretso na lang siya sa CHO, kay maulaw siya dito sa Yes barangay, po, kung diba? ayaw naman po natin ng ano tayo, pwede naman po diba, siya mag-diretso. pa-discreet siya. I believe that the medication for HIV, free ba, Free no, po, ma'am? ma'am. So, Yes. dapat lang yun ipadayon. Yes po, So, diba? So, antiretroviral. para dili siya mahulog sa full-blown AIDS. Tama ba? Yes po, attorney. Okay. Pag may HIV, ma'am, di naman na matanggal. Hindi na po. Hindi na siya ma-cure, no? Magbaba lang yung parang level ng viral load niya sa katawan. okay. Kaya important po na continuous ang medication. Medication. So, And free naman po diba? yun. They can So, get it talaga. hanggang sa dulo. Forever yan, di ba? Parang forever na medication. But, well, we hope na wala nga na. But I think ang HIV na to, dinhi na cases sa Jensen, medyo taas, di ba? O sige, dili lang na mo masutip what is the exact figure, but medyo it's alarming na taas siya. So, well, kung ingana naman yun, there's no cure sa HIV. So, if you feel that you are infected or you have a family member, di man masulti, ma'am, no? Nga na-infected Ang sila. iba no? kasi, Di ma'am, man not from General Santos City. Kasi tulad ng sinabi niyo, nahihiya. kanang gikan sila sa laing Lain lugar, o tapos lagi, diri sila magpa-check kay para discreet. Para discreet. O sige, discreet siya. You can always go to our city health office na atay HIV hub. You can have yourself tested and then you can avail of the medication for the HIV for free. So I hope, pero wala man ito na gina-pray or gina-wish, pero if it's happening or it happened to you already, so mga generals, pwede na magpa-check or magpagamot. Yan po. Diba daghan? Medyo daghan. Sige Yun po, attorney, meron tayong syphilis testing and treatment. Mga sexually transmitted diseases. Okay, Gonorrhea so testing. Gonorrhea, syphilis. Opo, available din po yun sa atin. Oo, available. So, well, wala na yung chance nga, dili na to siya dili siya matreat man di na siya. So, dili lagi ito maulaw. Opo, andyan, lang din po, kung baka kunwari for 3 months, mag-take ka ng meds. After that, hindi na sila nagabalik ba? Kasi, maulaw na sila. Maulaw na sila. Sige, okay na po. Pero, dili pa na sila okay. ang importante po rin continuity ng medicine. Kasi, i-check ulit yung blood, testing dyan kung pa ba? kumusta, yung viral load sa katawan. So, kailangan may follow-up check-up kasi, check ulit kung ilan pa yung dose na kailangan mo. So, ganun. Okay. So, dili hindi magtinamad. Please lang. Dili magtinamad. Kaya remember, libre na eh. So, after 3 months... And baka mahihiya sila. Baka naman, after 3 months, pwede kayong bumalik. Kasi dili naman po na siya, di ba ma'am, kanang dili siya, ang case if putol siya, halimbawa 3 months lang, hindi natapos yung kanyang medication, hindi din siya matatanggal dyan sa active pa rin siya, Yes, di ba? So, active pa rin po yung case nyo. So, ang status niyan, active pa, hindi siya, dili pa siya completed. So, kailangan natin i-complete. Dili lang ta. Basig wala naman po diri, ma'am. Kaya di man good na mga taga. Yun na din po ang namin, attorney. Baka dito, ganyan. So, well, okay. So, well, those are available. So, you can avail of that services na sa atong CHO. So, dili lang ta maulaw. Yes. Sige pa, ma'am. More. Ang sapato ang sa ilaha ma-offer na service. RHUs na tayo. Okay, sa RHUs pa tayo. Din sa RHUs, mo nang pinakaduol-duol na to na like I think na available ang mga medicines na din ang mga
I believe mga Yes consultations po. pwede. Then ato ang mga medicines. Kay naka-remember ko sa una when I visited RH sa barangay katong BHS ba na? BHS. BHS sa Katanggawan kay naghatag sila og vitamins para sa mga bata, mga ingana. So dinhi ang kumbaga diri ang pinakaduol sa ato nga within reach lang nato siya nga dili na ta moadto sa CHO. Sige po. So, sa primary care facilities, ito na po yung attorney, yung meron tayong 12 RHUs, Okay. no? Isa-isahin siguro Sige, nato kaya para alam makabalo nila, sila. para Oo. makabalo sila asa. So, naatay, RHU, Rural Health Unit sa Apopong. Gwapo na apopong, di ba? Yes, Gwapo na super ilang murag ka ng mini Super Health hospital. Center, So, yes. Baluan, no, na napunta sa... Katong SM. Yes po, yung sa SM na SM, donated by the SM. Oo. Hi, Marky from SM. Yes po, RHU Bula and then RHU Kalumpang. Ang mga dagko nato ni ng mga rural health unit. RHU Conel, yan, Fatima, Labangal, and Lagaw, San Isidro, Tumbler, Tinagakan, and the West. So yun po Okay. yung malalaking rural health units natin nagpo-provide ng mga services. West, okay. West is kaning nasa Sydney. Yes po, pa sa Okay, loob kanang ng permi lang nato ginaadtuan kay duol sa City Hall. Oo, so, So, yun services na to, ma'am, from the RHU. Yes po, ito naman yung services talaga, no, na medical consultation. Always po yan, may mga schedules yan mga doctors natin. Laboratory, no, kung minsan available din po. Immunization, every Wednesday, yan. Monday, Mondays and Wednesdays. ang iba naman may Friday. Depende na po sa RHU, pero every Wednesday, lahat po ng RHUs. So, every Wednesday, Wednesday lahat is immunization ng RHUs, Wednesday is immunization day. Pag gusto magpa-immunize, sa mga bata, or basta tanan immunization, you can always go to your RHUs every Wednesday. So, yun po. So, meron din po tayong prenatal services, family planning services, birthing homes, kasi may mga birthing homes din tayo. And TB dots, no, yung may mga TB patients natin. Libre din po yung mga medicines natin. Libre ha sa TB patients, libre ang medicines, di ba Opo. ma'am? Laking tulong na yun, di ba? Yes, Expensive 6 kaya. months, O, opo, 6 6 months. So, months. sige. And leprosy treatment, PhilFen assessment. Ito po yung mga HPN natin, high blood diabetes. So, pwede po natin ma-assess din sa mga RHUs kung kumusta yung health status natin. Animal by treatment center. Yun lang, oo. Bago to ngayon kasi di ba? Lahat na? Ito po may list tayo. Sige, Isahin natin. Animal Treatment Center. Ayan po. Animal Okay ba? treatment center natin from Apopong, Kalumpang, Labangal, San Isidro, Tumbler, and West. And this year, pumasok na po ang Conel, Baluan, and Bula. So, Ay, dumadami okay, na po okay. tayo ng Sige. treatments, animal. Yung makagat ng aso, Yes, di ba? po. Rabies shots, di ba? I think may free ba sa atin, ma'am? May free po tayo galing from the DOH, pero pag naubos na po siya, opo, Mag-buy lang, pero minimal. yes. Unlike sa private Private. hospitals na quite expensive. Kaya nakatry ko, na scratch ko sa dog, nga kanang adopted dog, nga basta, puppy pa siya, na-scratch, then I went to the Dr. George. Di ba may naman ng Animal- ABC ang Dr. George. When I got there, ano siya, like, ubus na yung vaccine. So, they say that I can go to Labangal or I can go to Animal- West. Ganyan. Pero nandun na ako eh. I'm there already sa South. Sa Dr. George. So, I bought na lang a vial. And it's, hindi naman masyadong expensive. 4 na yun eh. I can use it for parang four shots na yun. So, mura lang gihapon compared to like 6,000 per shot sa 6,000 ba? Sa private. I'm not so sure if it's 6,000 or 8,000, but I bought that less than 2,000 pesos for 4. Then pero meron naman silang available na yung tetanus. Tetanus kasi yun yung medyo masakit. But it's good to know that medyo madami na ang ABC, ABTC, opo. ABTC. So, kung dili gid mapugngan na ato ang mga pets or sometimes atong mga pets ma-scratch ta, it would be nice or it would be great if you magpa-vaccine ka. Although pet lang man na, 'di ba? Pero better safe than sorry.
Oh, yes po. Diba? May Kasi dagdag mahirap lang ako, naman. Sige, attorney go. po, doon sa animal bites natin. Kapag po ay even na-scratch tayo or hindi mo na sure kung nakagat ka ba or anything, the best thing to do first is wash it with soap and water. And running water po, kasi po kung may rabies po yun, pag running water, ibig sabihin, ma-wash out siya. Kesa sa butangan og bawang, butangan og mga, mga ganun. So, Mga suka. Yes, mga magtandok. So, hindi po talaga siya advisable. So, anything, kahit daga pa yan, kahit basta kay hayop ang nakakagat sa'yo, wash with soap and running water po talaga. And then, mas mabuti po talaga magpa-check sa animal treatment center natin. So in other words, ma'am, dili magpataka, dili mag-self-medicate. Yung mga bawang. Yung mga bawang, ganyan. Diba? O sige, yung mga, okay, pag na-scratch tayo, or then nakagat, or pag hindi tayo sure, when in doubt, you have to go na lang to seek medical help. Like it's good that ang atuang animal bite treatment center gidugangan. Yes po, dumarami na po. And hopefully po, lahat po ng our issues natin is mag-ABTC na. Sige. Tapos dili po malate sa mga pag sinabi ng doctor na you have to come back on this Yes, day. kasi may mga schedules. Dapat yes, di ba? Have you seen sa Facebook, mama, katong Yung complete dose. di ba? Di ba? Ano yun? I don't know. Diba, Hindi yung natin alam kung ano yung, di ba, sabi nila, meron din sa Facebook na nakagat siya ng dog a year prior to his death, di ba? Tapos parang ano nangyari sa kanya? May mga symptoms na ng rabies. Rabies. And then, di ba? But especially if the dog will die, so meaning may rabies talaga siya. So we have to be careful even though those are our pets, but well, wala ta kabalo. So go ahead, ma'am. So, yun po, ma'am. May mga services din tayo sa primary care facilities natin, yung sa nutrition, yung operation timbang, pagbibigay ng vitamin A, deworming, ayan. Normal, matagal naman yung deworming, di ba? Parang every Parang year. every year siya, no? So anong schedule ng deworming, ma'am? January po, start natin January. natin. So that would be annual. So pag yung kid nagpa-deworm January, so dapat next year ulit. And I think sa June, 6 months 6 months, okay. Twice a year. So, oo, kay, di ba, lisod ang may kanang mga bitok. And libre lang po talaga And libre siya. yan. So Mahal you din don't po siya sa private. Okay. Oo. Yung mga deworming, mahal siya daw. Di ba, pwede man po na siya sa I mean, kapalog yun, syempre, ang mga medical professional nato kung unsa ang dose ihatag, depende sa age and sa weight, right? Yes po, depende sa weight. So, yun. Saan pa, ma'am? Yun na po ang services natin sa RHUs. That's are the basic services. Pero like sa vaccine, ma'am, like kanang pneumonia vaccine, how often do you give that to our generals, like sa mga senior citizens siya, di ba? Amo man na silang priority. Opo. Di ba? Kasi I remember, nagpa-announce ang City Health na ako mga friends pa ganito ang nag-adto sila sa ang City Health, nag-adto sa mga corporations, mga companies to offer the free vaccine for pneumonia. So how often ba do we, kasi di ba every 5 years man ang pneumonia? Pag 60 years old, 1 dose lang po siya Pag sa 60 new. na, Opo, oo. 60. So, Every year po yung every year. influenza. Yeah. Oo, ko na every year, every December. So, every December ko na kay mag-winter, unsaon na lang. Opo. So, mag-winter, it can help a lot. Kay pag-abot nimo sa winter, syempre, mag-jetlag ka pa. Pero dili ka madutlan. Although, mag-ano ka lang gamay, medyo magsipon-sipon or something. At least, di ba, maanuhan ka, ma-protectionan. So, di ba, ma'am, there are some people who doesn't want to have vaccines kay dili daw safe. So, what can you say about that? Nga dili ba safe ang mga mga vaccine? Unsa ba na, di ba na yung mga hadlok nga mga tao, especially katong mga COVID-19 vaccines nga, hala, dili ko kay basig magawasan naman. How safe is the vaccine ba? Like influenza, I get influenza every year. Unsa ba kanang safe?
para sa kuha, kay safe man akong paminaw but there are some generals out there, some people out there that they don't want to avail vaccines because dili daw Yes, safe. okay What po. can you say about that? Yes, attorney. Actually po, yung mga vaccines natin are safe, effective, no? Dumaan po siya sa maraming processes ng FDA, the World Health Organization. And these vaccines are available years ago, pila na katuig. Yung mga vaccine natin sa immunization for kids, mga lola, muna na ang ilang ginavaccine. Sa una pa. Yes, siguro misinformation about the vaccine. And especially, ito lang po, tingnan niyo ha. Kapag po hindi tayo nakapag-vaccine ng COVID, do you think we are free now? So yun po ang isipan nyo. Kung hindi tayo nakapag-vaccine, nakuha natin yung herd immunity ng whole population, do you think inanita ka free ka ron? So yun lang po. Effective and safe, no? Safe po diba? talaga lahat ng vaccines. Parang ka ng mga, sabi nila, ayoko magpa-vaccine kasi nga may side effects. So, that, I think, dili man po siguro, nga, naman yun na, tanan kasi naman yun, dili man na 100% na, basig na nakadaan nga na nga sakit, that's why, di ba? So, dili ta mahadlo, kay dili, di ba, kanang mga, so, sad to say na naagi mga parents na dili nila ipa-immunize or ipa-vaccine ilang mga anak kay lagi, dili safe. So, ingon sa City Health, our vaccines are safe. Unya, syempre, high quality na siya, gikan sa city kay dili biya gusto atong city mayor nga ang ato ang health ma-compromise. Ma-compromise, Diba? So, she is really very supportive when it comes to health and wellness of the generals in general. So, dapat yung ana. So, ma'am, no, safe good siya, ma'am. Yes po, safe po lahat ng vaccine. Safe lahat ng vaccine. Effective po. And dumaan po siya ng mga processes from the World Health Organization, Okay. FDA approved, so lahat po yan. Hindi naman po maglalabas na. Yes, exactly. O, di ba? Hindi naman. Makasama Ma'am, sa ano po atin. yung mga vaccines na available sa atin? Na, hindi lang now, or basta there are, di ba, meron naman mga like pneumonia, TB, mga ganyan. So, HPV, mga Yes po. ganon. So, ano ba mga vaccines na readily available siya na anytime, tapos, or na, ano din yung mga vaccines na parang seasonal? Okay po. During ma'am, whole year, meron pa tayong tinatawag na school-based immunization. So, ang CHO with the partnership of DepEd. DepEd, Opo. So, nagkakandak po tayo ng vaccination drive, no? Yung binibigay po natin is measles, rubella vaccine, MR, and tetanus diphtheria or TD vaccine. So, yung MR naman po, binibigay natin siya sa grade 1, 6 to 7 years old, and ang dose niya po ay isa lang po ang binibigay Okay, natin. so until MR. grade 6 na siya. Ang next is, pwede din po siya sa grade 7. Grade 7. So Grade 6 1 years. or Tapos ang grade next na 7. naman, grade 7. So that's for the measles. Opo, MR. And then the other one is the tetanus diphtheria. Binibigay po natin same for grade 1 and grade 7. So dili pwede kung nakaka sa DepEd nga wala kay vaccine. Ma-vaccine yun ka. Yes, kahit private naman po. Kahit, opo. Binibigyan. So, the CHO is partnering with our schools to offer the vaccines for our school kids. And then, Yung HPV po natin, HPV. attorney. Human Diba, 9 papillomavirus, naman 9 years old or 9 to 14. 9 to Ayan. 14. Tapos after 6 months after. Oh, Opo. so, yeah, Yung school first girls, dose. if you are, kung naamoy anak na babae, pamangkin, mga sisters na hindi pa nakapa-vaccine ng HPV, when you are 9 years old na until 14, mo 14, ginang kailangan, then free siya. Then naapoy mga usahay, di ba, mag-adto sila sa RH yung pwede naman na, mo na sila ang, ang tawag niyan, priority. But there are sometimes na ang vaccines available lang, so any age can avail pag available lang. Yes. After na Ma-serve yung ma-serve na priority. ang katong priority. Ang priority, girls, 9 to 14. So after ma-serve na, then napay available. So, pila, hangtod kano sa gali, hangtod pila, 50 years old ba naman? Below. Opo. Hangtod 50 years old and below. So, pwede lang. And then, that would be 3 shots, right? Yes po. O, 3 shots every 5 months? 6 months. Oh, every 6 months. So, nag-graduate na miyan na, di ba? Nakagra- Thank you, CHO, si Ma'am May. Gidang nagano sa ako, dili sakit. Pero sakit good. Dili lang. Dili, kaya lang. Kaya. Hindi man siya sakit. Oo, okay kaya lang, di ba? Prevention is better than cure. So, yun na lang. And ito lang po yung only cancer na may, ang tawag nito, siya lang yung cancer na may
may vaccine. O, diba? Other types of cancer, wala na po. Kasi kung yung iba nga, kung mga... TB, cancer sa TB, cancer sa lahat. Oo, lahat. Pero sa cervical cancer, that's the only cancer na may vaccine and it is available, kaya i-grab nyo na po. I-grab na. Okay. You can visit your RHUs, ma'am, no? Upon the availability po you ng can vaccines visit your RHUs and ask if may available na vaccine doon. Kasi ang alam ko, pag pumunta kayo doon, then sabihin nila like sa Barangay West or Bula or something, pagdating nyo doon, pag sinabi nila, ay wala na, but they can always call our CHO and then the CHO, sabihin nila na meron pa dito, hanapan nila yan, kaysa naman ma-expire ang mga vaccines na to. So, ingana na din ang CHO, they will always accommodate you pag available. Then, pag wala, may sila nga nag-order pa, and then pag naana, they will just call or text you so that you can get your vaccine. So, unsa pa mga vaccine, ma'am? Immunization tayo, attorney, no? So, yun, regular schedule natin ng immunization, yung 1-year-old below, no? Yung BCG, no? Binibigay natin at birth. Hepa B, sabay yun sila. Kung saan po sila nanganak, kunwari sa paanakan sila nanganak. So, dapat... na ba karon na? Mag-anak mi sa gasa? Di ba hospital na? Meron po tayong birthing homes. Birthing home, okay. Kung sa Accredited. birthing homes, accredited ng DOH. So, kung doon po sila nanganak, so kailangan na ibigay po yung BCG at saka Hepa B. Para po yung next na vaccine nila na kukunin nila sa RHU is yung pentavalent na lang, pentavalent, oral polio, inactivated polio, and then pneumococcal, and then MR. Okay. So, what are those? Ano ma'am? Unsa man to? Di na mo maintindihan. Yes po. Sige po. I-simplify ko lang po, attorney. Opo. So, after 45 days or 1.5 months po ni baby, no, pupunta po siya sa health center para magpa-vaccine ng pentavalent vaccine. Yun po tinatawag namin na 5-in-1. Yung vaccine na po ito ay, tawag nito, iniiwasan niya po yung sakit na diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonia, meningitis, hepatitis. So, isang vaccine lang siya. 45 days. Pero limang ano na siya. Limang sakit na ma-prevent. Opo, limang sakit na So, that's really very necessary. Kasi kung otherwise, kung nga na ang effect sa mga polio, ang effect sa mga meningitis, it's fatal sometimes. So, no, diligid na to i-risk ang life sa ato ang mga babies. Ang mga baby din ha. Kay libre man di ay. Yes po. Diba? And then, ito po yung attorney. So, mahal po ito sa private. And then, libre po siya sa atin. O, diba? Mahal sa private. So, diba? Kanang nako'y pamangkin. Ako ang pamangkin ako na siya baby. Tapos, nag-add to siya dito sa private. I think ang shot na first shot. That's the first shot ba? Mo ba ng first shot? After, ang first spot niya is yung BCG at birth. Pero after nung 45 days. Pagkatapos sa yes, ano naman to siya, kanang human naman siya ipanganak. So meaning, so, ito yung first talaga first shot siya, ingon daw niya, discounted na daw siya, pero she paid like 18,000. Wow. Isa lang ka shot. So that's free. Free sa tuwang RHU or sa CHO. I don't know ha, ingon niya, discounted na daw to. The first shot is 18,000 and then you can get it for free sa atuang CHO. Mo na siya, ma'am, di ba? Yes po. Yun siya, attorney. So, after nun is oral polio vaccine, inactivated polio vaccine after 3.5 months. Actually, may schedule naman sila eh. Nagamit sila baby book, Oo, diba? may baby book sila. Pero yun lang po ang pinaka-importante nito, yung 3.5 months, pupunta talaga kayo sa health center para mag-guide kayo ano yung next dose na bibigay sa inyo. And then, pinaka-last po yung MMR or measles, mumps, and rubella vaccine. So yun po, ang pinakahuling dose na matanggap po natin is measles, mumps, rubella vaccine or MMR or 9 months si baby. So yun po ang tatandaan natin, 9 months si baby. 9 months siya. So from 3.5 months, then down to 9 months. And after that, 1-year-old na siya Yes or po, yun na yung mga, vaccine. yun naman sa school-based natin. Yung okay. Tetanus, So 6 HPV. years old siya. 7. 6 to 7. So HPV, 9 years old. So 9 to 14. that's the list of vaccines that are available sa ato ang RHUs and CHOs. Then, eventually available siya sa DepEd kung mag-eskwela na sila. Yes So, po. diba? So, dili gid ta mag-ingon nga wala may available, wala ko kabalo, ang hirap naman. So, nang atong healthcare, ginapaningkamutan gud maayo nga ma-improve atong services, di ba, bag-o na atong ano, ma'am? Ato ang Office. CHO. So,
CHO is relatively new, bago lang. 1 year na ba, ma'am? Wala pa po. Parang Wala July. pang 1 year. So you can visit Yung the CHO building, CHO office na dito sa may atong Dr. George P. Royeca compound sa likod sa banda. Pero pwede mo mag-visit dito pero layo man siya. So I would suggest ni ma'am na sa RHU na lang ta mag-visit kaya ang basic services na dito. Diba ma'am, naputing ambulance. So how could we avail for the service for ambulance? Halimbawa na sa mga balay na ay kailangan i-rush hospital na dili na sila mag-agi sa RHU. Paano siya ma-avail? So ma'am, di ba we have like available na ambulance sa CHOs and RHUs. But if you have kanang problem, emergency, pwede ninyo tawagan ang city disaster. So city disaster na siya, pero pwede ra pud na siya usay kung kanang ano na gid kayo kanang nang urgent na gid kayo, pwede ra pud ma-cater sa ato ang barangay. Pero ang ano gid na mag-request ana sa city disaster. So pwede na mo i-flash ang number sa city disaster after our program this afternoon. Pwede lang na mo ibutang kay para makita ninyo ang number sa CHO, ang number sa RHUs, and then ang number po sa city disaster para pag na-emergency sa inyong mga household, you can always call for help para dili na kayo mo malisdan or mangita pagsasakyan or something like that. Pwede lang siya kayo gyud, ma'am. Diba, ma'am? So, I hope nga daghan tag natunan this afternoon, and then ang basic services, pwede na siya nato ma-avail sa CHO, and then ato lang uliton, ma'am. Unsa ganito, ma'am, ang pwede nila sa main o sa RHO. Uliton ni ma'am kay para pasigula ninyo wala ninyo na take note ganina, pwede na ninyo i-take note karon. Ayun po. So, mga services natin sa main natin sa City Health, yung sa may George Royeca is the medical legal, mga death certificate, ayan, PWD, medical certification, nag-i-issue tayo dyan. Health card issuances, and then sa sanitary permit and potable water certification of potability ng water. Sa sanitary, ma'am, unsa na siya gani? Sanitary. Yes po, yung ano ma'am, services naman ng sanitary is yung mga permits, Kailan sa mga yung mga health card, okay. business permits, ang mga offices, ganun. And yung mga services natin ng primary healthcare facilities, o ibig sabihin yung mga RHUs, ito yung sila talaga ang nagbibigay ng serbisyo sa katawhan. Daghan kayo ni silang services, no? Yeah. And every services is may schedule. Depende sa RHU ninyo. Sige. Okay, medical consultation, magpa-check up mo. Opo, magpa-check up mo. Every day. Depende po. Attorney, may ibang doctor na TTH, depende po. So, mas maganda mag-visit na lang kayo sa ating mga rural health units. No? Medical consultation, immunization every Wednesday. Minsan ang iba may Friday pa. Immunization day, Wednesday. Prenatal services, family planning services, no? Basic diagnostic? Hindi po lahat ng mga, Okay. Yung mga basic diagnostic test natin yan, like X-ray, hindi naman po yun lahat ng RHUs ang meron. So may mga pili lang din po. Pero yung ang active case finding natin. So nag-iikot din po yung ang head ng infectious control, si Doc Paul. Si Doc Paul? Yes, Ramos. So nag-iikot po siya sa 26 barangays for the X-ray. So yun, nakaseparate po siya. So, okay. this year, tapos na po yata kami, nakaikot na kami sa lahat. So yun po. So birthing homes, may mga birthing home facilities din tayo na pwede tayo mga anak doon. And pharmacy po, syempre may mga medicines tayo na binibigay na libre po sa kanila. Yung ano po natin, tuberculosis treatment. Ayan, free din po. Meron po po. Yan sa mga RHUs natin. Leprosy treatment, PhilPen assessment. Ito po yung mga mag-assess tayo kung ano tawag nito, yung mga HPN or high blood, hypertensive or diabetes na mga patients. So, pwede pa? So, pwede kung kunwari magpa-check ka doon kung kumusta ang lifestyle diseases. Ito. Okay. So, dito yun dito yung papasok ang mga lifestyle yung mga diseases. diet dyan, yung mga ganyan. Lifestyle diseases pala yung mga ganyan. PhilPen. And then, animal by treatment centers. Ulitin po natin ang mga ABTC natin. Apopong, Kalumpang, Labangal, San Isidro, Tumbler, West. And ngayon po, meron na pong Conel, Bulaen, Baluan. So, Conel, Bulaan, Baluan. So, yung additional 3. natin. Okay, so yan. So, I hope that you took note of that kasi just in case that you will need that, you can always go to your nearest
BHS or RHUs. Ma'am. Then, napay medical outreach. Ayan po, medical outreach kapag po yung Yeah, Yung, serbisyong Serbisyong general. General, Yes, you can always find our doctors sa serbisyong general. Nana sila dito. And then so nutrition po natin yung operation timbang and then deworming and deworming and vitamin A supplementation na binibigay sa Oh mga bata. yes, deworming ha, mahal ang magpa-deworm. So kailangan makuha lang nato sa CHO. Pwede nang mandiay. So dili lang ta maulaw or di magtinamad, magadto dito. Kay nana. Anyway, kung dili available sa, di ba ma'am, kung dili siya available sa RHUs or BHS kay ginapabalik lang Manila kay magkuha man sila kung asa available, di ba? Ilaha man Or minsan nag-refer sila sa nearest na Yes, RHU na mas halimbawa, malapit na may if you go available. there na hindi available ang pampurga, they will tell you na pwede lang mo moadto sa ingani ma'am, gi-refer ni kani going to another barangay, another BHS or another RHU para makuha ang tama na medicine or ang pampurga na mahal biya na. O diba? So, kanang nalipay tano this afternoon kay daghantag na tun-an, daghantag na enlighten ta sa mga services na available nga gikan sa atuang government. So we know that our government, especially our local government unit, is really working hard para maangat ang medical Health services, ang health conditions nato kay because health is wealth baya, di ba? Bisag unsaon pa. Kanang ma'am na ba tayo available na bang mental health unsa sa tua? Actually, meron po tayong mental health na parang yung San Isidro po and kalimutan ko yung isa. San Isidro available na siya. Basta na siya na available na taog ka ng mental health pwede na. Actually, may mga medicines tayo na available. Naapoy medicines pala for our mental health patients. O sahi manggod kung maingon ka nga kailangan akong mental health, ingani kailangan akong help, dili necessary na there's something wrong with you. Diba? Kung maingon nga, alam, magpa-mental health, unsa na siya buang. So no, it's not. It dili necessary nga if you have yourself checked with our psychiatrists or psychologists, it doesn't necessarily mean na nabuang na ta, dili. So, usahay, makarelieve man ang magstorya sa mga mental health professionals. But, good news lang, we have medicines available if you have issues with your mental health. So, naalang, available siya sa CHO. I think, ma'am, kani siya different ni siya, di ba? Dili ni mo ni siya makuha bisag kanang lang. Kanang over the counter, yes. No, you cannot. Then dili pud mo na siya makuha sa halimbawa doctor, dili maka-prescribe ang doctor kung wala siya PTR. Oo, di ba? Wala siya license to prescribe that. So but it is available sa atuang CHO. Pwede ta magpa-consult din ha if you have mental health problems, and then if you need medical mental health medications, you can have that for free, di ba? Free mahal biya pud na, ma'am. Mahal po, ma'am. Di ba? Oh, nga na, kabalo ko. so, naagid di ay. So, di ba, natay na-learn this afternoon na mga insights and naday mga services na inaana available sa atua. Pero kung dili ta, kaya kailangan mag-watch ta permi sa page namoy page, ma'am, di ba? Yes, okay, Pastorya dito. Ayan po. I-follow ninyo ang page, sige, ma'am. Ayan po, i-follow nyo po General Santos City Health Office po. Yun po yung official page ng CHO. So follow nyo po yun for mga announcements or mga services. Oh, mga services kanang mga kung unsang Kung mga ano yung available. mga, ngayon naman, kung ano yung tulad ng ECF or nag-ikot kami sa ilang barangays ng active, yung x-ray namin. So, doon namin pinopost na saang barangay kami ngayon mag-free x-ray. Okay. Para din ba mag-x-ray? Oo, ganon. Baka naman siya. So, go x-ray on wheels. So, you have to check lang kung kailan ang schedule sa inyong mga barangay. So, ano yun, ma'am? GSC General General Santos Santos City Health Office. So, General Santos City Health Office. I-follow ang page para makita ninyo ang mga services. And then also, pwede po din nyo i-follow ang kanang General Santos pud namo nga page para makita pud nato ang unsa ang pud ang mga services pud nga pwede ma-avail as a whole para sa ato at tanan.
So ma'am, what can you say to napabakay advice to how to take care of their health sa atong mga viewers or atong mga listeners? Karon ma'am? As a closing message po, no, attorney. So, tama yung sinabi mo kanina, attorney, na yung mental health. So, kumbaga, dati kasi parang physical lang atong ginatanaw ba nga, okay na ko physically. Pero ngayon, tumataas po yung kaso natin ng mental health. So, might as well check your mental status, no? Kung kumusta na ba, say hi with your friends, sa mama mo, kumusta sa anak mo, sige gadget. So, simple way lang na mag-hi ka sa mga anak mo, kumusta ang school mo. It's a way of taking care of their health na rin. So, wag po natin kalimutan yung mental health ng mga members natin sa family, kasambahay natin. Kasi baka may dinadala na pala sila. So, di ba yun? Yes, so parang sabi, how are you lang, then napa sila plan nga kung ano-ano ilang plan, tapos bigla ka nag-text na, hi, how are you? O, tapos yun pala, may dinadala na siya. So, Tapos diba? by saying, how are you, tapos yung nag-voice out na siya sa'yo, na-relieve siya. Yes, kasi diba, And marami pong ganyan. Oh, yeah. Oo. So, you please don't hesitate to say hi to everyone, you ask Kumusta them. lang? Simple na kumusta lang. Conversation, Diba? make connections with your family members. Basi ikaw ang solusyon nga nung halimbawa, they are thinking of like, I watched, earlier I watched kanang documentary na nana siya sa bridge. Tapos na nag-agi dito, nag-ingon lang nangutana lang sa iyaha. And then, di ba, wala na siya nadayon. Yes. So parang, ay wag, don't do that. Parang ganon, di ba? So, that is really very important. Di ba, sabi nila. Tapos yung stress, di ba? Kasi sabi nila, the root of all illnesses Is stress. Dili naman siya, di ba, lifestyle diseases na yung uso ngayon, di ba? Dati hindi. Ngayon, as young as pila, mga teenagers pa lang na Heart disease, yes po, HPN. Di ba? Heart diseases because ang lifestyle, di ba, like pulaw-pulaw, guilty gid na kanang pulaw-pulaw, di ba? Like, and then everything man good now is instant. So instant lahat pagkain mo instant. Processed foods, yan. Lahat. Diba? Tapos kung mas stress kunwari, stress eating instant din naman, diba? Kasi sabi nila daw, the root of all illnesses is stress, tama? Diba? Kasi nga, kung mas stress man good ka, it's valid, no? Yung mental health man gihapon ng stress, ma'am, no? So, ato lang po i-invite na to atong mga viewers or listeners kung asa sila mag-adto para mag-adto sa imuhang office. Ayan po. So, saan ito, ma'am? Asa man sila mo adto, ma'am? Kung like, just in case, so pwede sila mo adto diretso ba sa CHO or sa RHU na lang yun sila? RHU. So, yun pa yung mga, kung kailangan po natin ng medical consultation, immunization, prenatal, delivery, mga ganun. So, you can visit your RHU, nearest RHU Rural Health Units, no? Usabon na ko, attorney. Popong, Baluan, RHU Bula, RHU Kalumpang, RHU Conal, RHU Fatima, RHU Labangal, RHU Lagaw, RHU San Isidro, RHU Tumbler, RHU Tinagakan, and RHU West. Daghan So, na. marami po. So 12 po yan sila. I hope you took note of that. So, daghan na yun ang pwede na tumatuan. So, di inagita mo ingon nga, ay, dili available. Yes. So, everything is available for you. You just have to know kung asa. So, dali lang nakaayo di ay ninyo makita. Just follow the page. And then, ma'am, you can invite ma'am also if you want to have lectures sa inyong mga sa inyo siguro sa inyong offices, halimbawa ma'am na sila yung office nga, ma'am, pwede ka na mo invite nga mag-lecture ko about nutrition, ganyan. So, pwede lang ninyo i-invite si ma'am sa inyong mga organizations kay para matudloan taon saon hatag o maayong pagkaon. Yes, so actually, ginagawa na po namin, may mga partnership na tayo sa mga private, private companies. Pwede din po sa kahit sa schools na mga DepEd, ganun, nag-i-invite sila sa amin. So you can invite us po anything about health education. Just give us the topic po kaning that i-discuss natin para magawa natin. Diba? Kato ma'am, let us talk very, very, very short about MPAX. MPAX, ma'am. Okay Bakit po. ba MPAX? Sige po. Attorney Bali, si MPAX po is a viral disease po, no? Meron po siyang dalawang klase na parang sub-clad, clad 1 or clad 2. Pero
kanang technical na kayo din na nato siya discussan. So, Mpox is a virus po. So, ibig sabihin po ng virus self-limiting, no? Naturally, mawawala lang siya sa katawan mo kapag po healthy ka. No? Kapag po healthy ka. Yun po. Paano po siya natatransfer? 2 ways of transferring the Mpox. First is direct contact and indirect. So pag sinamay pong direct, ibig sabihin skin to skin. Yeah, kissing, hugging, intimate contact, or yung physical touch mismo sa mga nodules niya or sa mga patches niya. Oo, yun. Okay. Yun yung direct contact na parang makakahawa tayo sa kanya. Ang indirect naman po is yung sa mga bagay na nahawaan po. Kunwari nung tawag nito, blister, tapos nag-touch, kunwari dito. Tapos ito, na-touch mo rin. O, ganon. Okay, Sa mga bagay na nahawakan ng taong may Mpox. So, yun lang po. There's no other way po, ha? Baka sabihin na, ma'am, matagal kami nag-usap. Pero yun naman po, kailangan po prolong exposure, like 8 hours talaga kayo nag-usap ng matagal. Ma'am, what if madali lang kami nag-ano? So, there's no risk na, yun mga misconception. Huwag na tayong matakot masyado. Kasi diba the picture is not really good to look at. Diba yung pictures ng Mpox. So, ngayon, we are about to end our episode, and I hope that you guys have learned something, and then dili lang ni siya first lang, so daghan pag programs ang CHO, pwede pa nato ma-invite ulit si ma'am sa CHO, then kanang mga special subjects na nato na pwede sa CHO. But these are the basic services that are available sa ato ang City Health Office, and available sa atong rural health units, and ato ang barangay health stations. So, tanan nga barangay, 26 barangays na ay BHS, pero 12 lang ang na ay RHU. So, pag duol mo sa Apopong, pwede mo maato sa Apopong. Pag duol mo sa Kalumpang, pwede mo maato sa Kalumpang, tanan pwede. So, whatever services are available, we are making sure that those services are for free. So again, thank you for watching, and I hope that you will continue to stay safe. Nagaulan-ulan, ma'am, di ba? Nagaulan-ulan, so ang dengue, pag nag-ulan sa sunod, mag-talk ta about how to prevent dengue, or how to take care of a dengue patient, or how to treat dengue. Tapos dapat mag-ulan, magpayong ta, mag-inom tag water, 8 hours or more. Tama ba, ma'am? 8 hours. Then you take your vitamin C. Vitamin C, and then sleep. Matulog ta. So, og early, dili magpulaw. And exercise. So, guilty gid ko ana, wala ka exercise talagsa lang. So, I hope that you have learned something out of our topic this afternoon. Again, ma'am, thank you. Thank you so much. And before that, before we say bye-bye, in the meantime, let me read to you a verse. It is found in Jeremiah 33:6, which says, "Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them, and I will reveal to them an abundant." Ulit, be, please. Ulit, ha? This afternoon, before we say bye-bye, in the meantime, let me read to you a verse which is found in Jeremiah 33:6. It says, "Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them, and I will reveal to them an abundance of peace and truth." Again, let us pray. Thank you, Father in heaven, for the wonderful afternoon. May the insights that we have learned, we will apply it in our everyday lives. Thank you, Lord, for this opportunity. In your name we pray, amen. You're watching the Hope Channel.